Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Bagyong Ada na ating sinusubaybayan mula noong nakaraang mga araw. Ngayong araw ng Martes, Enero 20, taong 2026, masasabi nating malaki na ang paglayo ng bagyo mula sa ating bansa. Ngunit patuloy pa rin nating itong binabantayan para sa mga posibleng epekto nito sa ating mga lugar. Kasalukuyan ang lumilipat pasilangan ng mabagal na mabilis ang Bagyong Ada na may kasamang pagkaraniwang bilis ng hangin na umaabot sa 6.5 km per hour at mga pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 80 km per hour. Bagamat kapansin-pansin pa rin ang lakas ng hangin na taglay nito dahil na rin sa kalayuan nito mula sa ating kalupaan. Wala na po tayong matataas na anumang uri ng wind signal sa kahit anong bahagi ng Pilipinas sa kasalukuyan. Gayunpaman, maging alerto pa rin dahil anumang oras maaari pa rin magbago ang lagay ng panahon. Kaya naman, manatiling updated sa mga ulat panahon na aming ilalabas na kung saan base sa track ng Bagyong Ada sa kasalukuyan nasa tropical depression na ito. At pinapakita rin dito na nasa mga susunod na oras o araw, posible na rin itong maging low pressure area habang kumikilos ito pasilangang papalayo ng ating bansa. Samantala, habang unti-unting lumalayo ang Bagyong Ada sa ating bansa, may isa namang bagyong napapalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong ito ay sa kasalukuyang nasa labas pa ng PAR at huli itong namataan sa layong 2,350 km silangan ng Mindanao. Batay sa pinakabagong satellite image na nakuha ng ating mga katauhan, makikita natin na bahagya na itong lumalapit sa hangganan ng ating responsibilidad sa pagbabantay ng mga bagyo. Sa kasalukuyan pa rin, mag-intensify ang lakas ng bagyong ito na kasalukuyang bilis ng hangin na umaabot sa 95 km per hour at mga pagbugso na umaabot sa 120 km per hour. Ito ay kasalukuyang nasa kategoryang typhoon at lumilipat pakanluran ng bilis sa 10 km per hour. Kung hindi magbabago ang direksyon ng paggalaw nito at patuloy itong lalakbay pakanluran, inaasahang papasok ito sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Kung sakaling manatili pa rin ang bagyong ito sa kanyang kategoryang bilang typhoon, noong oras na pumasok na ito sa ating PAR, tatawagin na rin natin ito sa local name na Bagyong Basyang. Ito na ang ikalawang bagyo na makikita natin sa buwan ng Enero. Batay sa pinakabagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Basyang sa bahagi ng Mindanao at mula roon ay maaaring magpatuloy pa tungo Visayas at Luzon sa pagitan ng Enero 23 hanggang Enero 29 ng taong ito. Dahil sa ganitong posibleng senaryo, agad na pinaghahandaan ng mga otoridad ang ating mga kababayan na manatiling alerto at laging updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas tungkol sa Bagyong Ada at sa paparating na bagyong posibleng maging Bagyong Basyang. Lagi po nating tatandaan na ang kondisyon ng panahon ay maaaring magbago anumang oras. Maaaring humina o lumakas pa ang bagyong ito bago pa man pumasok sa ating PAR. Kaya naman, mainam na maging handa at lahat ng laging sumusubaybay sa mga pinakabagong balita ukol sa mga bagyong ito dahil maaari itong magdulot ng banta sa ating mga lugar sa mga susunod na oras at araw. Sa Luzon, dahil sa mga natitirang epekto ng Bagyong Ada, makakaranas pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan ang bahagi ng silangang Luzon.
Kabilang dito ang mga lalawigan ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate. Mahalagang ipaalala na hindi ibig sabihin na dahil maulap ang kalangitan ay hindi na makakaranas ng pagdating ng sikat ng araw. Maaari pa rin sumikat ang araw sa mga lugar na ito, ngunit kasama ito ng mga makakapal na ulap na maaaring magdulot ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa ilang bahagi. Patuloy pa rin nating minomonitor ang mga lugar na ito dahil patuloy pa rin nakakaapekto ang mga labi ng bagyo sa kanilang kondisyon ng panahon na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ambon. Samantala sa bahagi naman ng kanlurang Luzon, inaasahang magkaroon ng maaliwalas na panahon na may mababang tsansa ng pag-ulan. Kabilang ang mga lugar na makakaranas ng ganitong kondisyon ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Metro Manila, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Marinduque. Ito ay magandang pagkakataon para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na ito na gawin o tapusin ang kanilang mga outdoor activities o iba pang gagawin na nangangailangan ng maaliwalas na panahon. Sa mga lalawigan ng Visayas, inaasahang bumubuti na ang kondisyon ng panahon sa karamihan ng mga lugar. Gayunpaman, may ilang bahagi pa rin nakakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan. Kabilang na ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, at Guimaras. Sa mga lugar naman ng Bohol, Cebu, Leyte, Biliran, at buong Samar Region, inaasang malaki na ang pagpapabuti ng panahon at mababa na rin ang tsansa ng pag-ulan. Sa Palawan at buong Mindanao naman, dahil na rin sa paglayo ng Bagyong Ada sa ating bansa, inaasang magkaroon na ang maliwalas na panahon. Sa halos lahat ng bahagi, bumubuti na rin ang kondisyon ng panahon sa mga lugar na ito. At wala na po tayong minomonitor na anumang sistema ng panahon na maaaring magdulot ng malawakang pag-ulan sa kasalukuyan. Gayunpaman, hinikayat pa rin ng mga kababayan na manatiling alerto dahil maaari pa rin magkaroon ng mga nakahiwalay na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa ilang bahagi ng mga rehiyong ito. Sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating baybayin. Gayunpaman, dapat pa rin tayong mag-ingat lalo na sa mga taong nakikibahagi sa mga gawain sa dagat. Ang mga silangang bahagi ng Luzon ay maaaring makaranas ng pag-alon na umaabot sa taas ng 2.8 hanggang 3.5 metro. Ang ganitong taas ng alon ay mapanganib pa rin para sa mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng bangka at mga maliliit na barko. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating baybayin, inasahang magiging bahagyang hanggang katamtamang pag-alon lamang ang makikita na mas ligtas para sa mga sasakyang pandagat. Bagamat maaliwalas na ang panahon sa karamihan ng bansa, may mga lugar pa ring maaaring makaranas ng biglaang pag-ulan. Kung kayo ay malalabas ng inyong tahanan ngayong araw, ugaliin na ring magdala ng mga kagamitang makakapagprotekta sa inyo mula sa pag-ulan, tulad ng payong, at ito ay magiging mahalaga lalo na kapag biglang umulan habang ikaw ay nasa labas. Para naman sa mga kababayan nating nagmumotor o umaasa sa mga daluyan ng transportasyon na maaaring makaapekto ng pag-ulan, mainam na magdala ng kaputi o iba pang proteksyon para sa inyong sarili at sa inyong sasakyan upang mananatiling ligtas at komportable habang naglalakbay kahit na umulan. Ito na po ang pinakabagong update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw.
Lagi po natin tandaan na ang kalagayan ng panahon ay maaaring magbago sa maikling panahon. Kaya laging mananatiling updated sa mga susunod na ulat sa aming ilalabas. Maging alerto, maging handa, at laging isipin ang kaligtasan ng sarili at mga mahal nating sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay panahon sa ating ulat panahon. Ingat po tayong lahat, mga kababayan, at God bless us all.